Guys, welcome dito sa The Sun Tarot. Reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading nito. That's a general reading for collective. Your energy at this time. Eight of Pentacles. You're doing well. Ano man yung mga ginagawa mo. May focus ka, studious, and maayos yung bonding nyo ng family mo based dito sa cards. You're a hardworking person. Matyaga kahit na yung ginagawa mo ay talagang kailangan mong tutukan, ganon. At yung parang ulit-ulit, no? Ganon yung ginagawa mo. Katulad nito, ilan yung ginawa niya, madami. Ganon ba? Hindi ka madaling maboring, mabagot, o magsawa sa trabaho mo, sa ginagawa mo. Ayan. And ano pa ang energy mo ngayon? The Sun. Magiging masaya ka. Pagsasamahin kayo, parang pagtataliin kayo o pagsasamahin kayo ng Holy Spirit, kasi dove to. Hindi lang ikaw to eh. Meron kang makakasama. Merong someone na pagsasamahin kayo ng Holy Spirit, na you will be united by the Holy Spirit at magsasucceed yun. Magiging positive at energetic, bold and daring kayo pareho. And maging active, masiyahin yung buhay ninyong magkasama kayo. Talagang makikita yung galak both sa inyong dalawa. So ano pa ang energy mo ngayon? King of Wands. Confident. So see, confident, charming, bold and daring. You're brave. You're achiever. Passionate. And para may pagkamakamandag ka. May Scorpion dito eh. Your personality is powerful. And para bang poisonous. Parang ganun ba? Parang may sting. Like a scorpion na may sting. Nag-iwan ka ng sting. Ganon. A leader type. Attractive. Good looking. Sabi ko na. Sino yung person? Meron ba talagang person na pag-uniting kayo ng Holy Spirit? For more clarification. Meron yun guys. Magme-message siya. O magkakaroon ng communication sa inyo. O talagang parang nag-uumapoy na siya na talagang so driven na i-message ka. Ano yan? I-message ka niya? Na driven siya na i-message ka? Pa-message pa yan? Pa-message. Pa-message. Driven siya na i-message ka para magkaroon ng stability sa inyo. O para magpakasal na kayong dalawa. Kahit wala pa kayong communication, kaya i-message siya na para magpakasal na kayong dalawa. O, parang pasnik, patago. Ano yun? Magpakasal kayo ng patago? Ganun ba yun? Oo. Magpakasal kayo ng patago kasi baka may
mga inggitira o inggitiro, chismosa, chismoso, yung mga chismosa para mga chismoso. Lalo yung mga sanay, no? May dagdag may bawas. O kaya mag-send pa sila ng evil eye nila, no? Para mahadlangan, para hindi maging masaya iba. Napaka-evil. Kaya evil eye. O kaya ay i-curse nila, i-wish nila. Ayaw nilang maging masaya yung iba sa love life o sa ano. Umiiral kasi yung selfishness. Yun ang pinapairal ng ibang tao, lalo pag immature pa, no? Yun ang pinapairal. Selfishness. Kaya puno ang impyerno daw. Puno ng mga kaluluwa ng tao. Kasi parang nasanay na yung mga tao sa gawa ng mga unfair, injustice, unjust, evil sa iba. Dahil lang sa naramdaman nilang inggit, napang-harm sila at insecurities. Alam nga naman kung evil doer ka at hindi ka nag-repent at hindi ka nagbago habang nabubuhay ka pa, habang pero ang desisyon naman yan sa God yan kung pagbigyan na ma-save, no? Ganun. At sa Diyos, kasi diba yung Diyos ang nag-sacrifice ng sarili niya para magpatuloy pa yung pamumuhay ng mga tao dito sa mundong to. Yun ang sacrifice ni Jesus Christ para magpatuloy ang pamumuhay ng mga tao dito sa mundong to noon. Kasi lilipuli na sana kasi mga evil na talaga yung mga tao noon pa. Magtaka kayo kung bakit ang dami sa impyerno na sinasabi ng mga nagtitestify, ng mga testimony ba, na mga nakarating daw yung kaluluwa nila dun sa impyerno, mga ganun ba. Kung ano nandun sa impyerno, ewan ko lang iba, kasi may mga tao talagang sinungaling. Meron naman tao na honest talaga, na nagsasabi na totoo. Kasi sa mundong to may sinungaling, may hindi sinungaling, may honest, okay? So ayan, may mga tao nga sadyang sanay na sa pagsisinungaling. Ang sabi ng mga, lalo na yung si Saint, o yun talaga hindi talaga magsinungaling, yung Saint na yun. Ang sabi, nung pagbisita niya daw sa impyerno doon, o basta nakarating daw siya sa impyerno kwento ng mga pari no, sa YouTube. Puno daw yung impyerno ng mga kaluluwa doon. Paano hindi mapuno ng mga kaluluwa ng mga tao? Kaya sige, gawa ng evil, hindi iniwasan yung evil. Kaya puno daw. Sipin niya. Puno ang impyerno. Oh, malaki ang impyerno na yan. Puno. Oh, Diyos mio. Pero sa langit, 5% lang naman namatay daw. Sabi ni Angel Metatron kasi siya na sumagot nun eh. Ilang beses kung tanongin siya talaga sumasagot nun. Siya kasi may hawak ng Book of Life daw. At ano pa ba yun? Siya may hawak niyan eh, si Angel Metatron. Nasa 5% lang ang mga nandun sa Garden of Eden yun nilalagay. Kasi dun talaga yung mga tao nilalagay sa Garden of Eden. At ang ganda-ganda daw sa Garden of Eden. Based sa sa Book of Enoch naman yun. 5% lang na mga namatay. The rest, ewan ko, baka ilang percent ang nasa impyerno niya. Yung iba nasa purgatorio o yun na yun, siguro yung mga nag-aantay ng Day of the Judgment, yung mga nasa purgatorio. Yung mga pagalagala na kaluluwa, yung mga ganun. O yung mga kaluluwa na sa purgatorio, no? Yung mga nag-aantay ng Day of the Judgment. Yun naman yung hindi sukdulan o hindi ganun ka-evil o hindi evil talaga o hindi napakasama, no, ng mga tao. Pero yung napakasama o mga evil na talaga, napaka-evil na mga tao ay natural sa impyerno. Ganun ang patakaran ng God eh. Ganun yung kanyang na kailangang hatulan, no, sa impyerno yung mga gumawa ng evil. So ayan,
May mapupulot ang mga baguhan dyan. Para sa baguhan kasi yung iba na mga datihan na ay napakinggan na nila yan. Yung mga tungkol sa mga ganyan. By the way, it's part of my mission to share it to you, to tell you na may impyerno, na ganun, kung ano mga nangyayari, kung ano yung kaganapan para maging aware, no, yung mga hindi pa na-inform. So, nasa tao pa rin kung gusto nilang magbago, kung gusto nilang masave ang kaluluwa nila, then they have to choose the right path and to be good in life, no, na hindi pinapairal yung evil, pagiging evil, o yung inggit and insecurities na hindi mang-harm, hindi gagawa ng scheme, deceit, evil sa iba dahil sa inggit, insecurities, o dahil sa kung ano pang reason nila. Yan. So, ayan guys. Para alukin ka na magpakasal. Siguro mag-propose pati yan sa'yo, agad-agad. Pero patago. Magpakasal na kayo ng patago. Baka, yun, sa ibang religion kayo magpakasal? Bakit patago? Baka may kasal sa inyo? Pwede, kasi pahalang naman. Ano ang feelings ng person na yan na ma-unite kayo, na pag-unitin kayo ng Holy Spirit daw. Dove kasi yan, sumisimbolo ng Holy Spirit. Yung dove. The fool, magra-raise daw siya sa'yo. Malakas yung loob niya. Parang hindi siya nag-hesitate, hindi siya nagdadalawang isip, nagda-doubt sa sarili niya, o hindi siya natatakot na, alam niyo, parang walang baggage, walang pag-hold back, ganun. Na magsimula ng fresh start with you, to start a new path with you. To take a risk towards you, para mag-umpisa na kayo ng journey ninyo together. Ayan. At bago siya daw mag-take ng risk, bago siya naging malakas ang loob niya at naging fearless, no, na mag-decide na mag-take ng risk o mag-message sa'yo, na alukin ka na magpakasal kayo, na magsama na kayo, ay pinag-aralan niya mabuti kasi may libro. At patuloy pa rin siyang pinag-aralan niya na kung paano maging successful yung pagsasama ninyo, kung paano yung magkaroon ng magandang samahan sa inyong dalawa, yung maging compatible kayo, yung maayos yung pag-uusap ninyo, yung may pagtutulungan sa inyong dalawa, yung merong collaboration sa inyong dalawa, pagtutulungan, ganun, na hindi kayo nagkukontrahan, ganun, na everything will be okay, will be well. You could build maybe a family, a stable family. Yes, you could build a stable family. Yun ang patuloy niya pang pinag-aralan niya, pero pinag-aralan niya to. Yung may natapos na siya na pinag-aralan niya. Yung kung ano siguro yung decision niya, kung ano yung gagawin niya, move towards you, pwedeng ganun yung mga na pag-desisyon na niya, na pag-aralan niya.
pero patuloy siya nag-aaral o pinag-aaralan niya yung tungkol naman sa kung paano maging stable yung pagsasama ninyo pag nagsama na kayo. Kasi dadalhin ka niya, lalo pag may anak na kayo, ganun. Pag nagsama na kayo, para stable and 6, number 6, harmonious. Yung sa number 6 lang and may balance yung inyong relationship, no? Na walang conflict, walang pagtatalo, maayos at balanse at stable yung inyong pagsasama. Ano naman ang iniisip ng person mo na to na pag-united kayo ng Holy Spirit na dalawa. Iniisip sa'yo ng person mo na yan. Iniisip niya na unemotional ka. Ay, oo, unemotional ka daw, cold. Parang hindi ka nagiging understanding. Yun ang iniisip niya. Parang hindi ka emotional sa kanya, parang hindi ka attached sa kanya, o hindi ka deeply in love sa kanya, or na-out of love ka na sa kanya, pwedeng gano'n, kung past person mo, na nakarecover ka na sa kalungkutan, nakontento ka na kahit wala siya sa buhay mo, ganun ba? Hindi ka na malungkot. Kung wala siya sa buhay mo, pwede may nakaraan kayo nito. Nakontento ka na, satisfied ka na, you're okay. Nakarecover ka na sa sadness, and yung parang naging matamlay ka kasi maaaring nawala yan sa buhay mo yung tao na yun. Nakarecover ka na daw, hindi ka na daw affected or apektado or nalulungkot pa. Bakit? Ano nakikita niya sa'yo? Yung stable na ikaw, parang walang problema. Positive na ikaw, yun na nakikita niya sa'yo. And driven, determined, positive, courageous, nakaka-inspire or inspired. Ate, o nagbibigay ng inspirasyon sa iba, pwede din. Kung alin man dyan, or inspired ka. Baka may nag-inspire sa'yo na iba. O may someone na nagbibigay ng positivity and inspiration sa'yo sa buhay mo. Ganun na nakikita niya sa'yo. Ano naman ang hangad ng person mo to, na yung person mo na pag-united kayo ng Holy Spirit, ano yung hangad niya para sa inyong dalawa? Maliban sa yung makasal kayo, puro talaga ace, guys. Ace of Pentacles, Ace of Swords, nako guys. Ang magtagumpay na naman kapag umpisa kayo na magsama na. Ay na may bahay, na magsama. Na magtagumpay na yung ninanais na magsama kayo. O magpakasal kayo, magsama kayo, magkaroon ng stability sa inyo. Na mag-umpisa na kayong mamuhay na napili nyo na isa't isa. At kung merong mga gustong mong block, mga evil forces, ay magsilayuan na yan. You will be victorious. Yung inyong connection. So yan. Or else, ang mga pag-purchase na kayo ng house and lot na titirhan ninyo. Pero syempre, magsama na kayo . Or kung meron na siyang bahay, ba't meron na siyang bahay? Para sa inyong dalawa na titirhan ninyo, meron na siyang bahay. Upright ba yan? Meron na siyang bahay na pinatayo, na titirhan ninyong dalawa. O
Wala pa. Wala pa. Ano yun, magpapatayo pa lang siya ng bahay o kayong dalawa, ganon. O, yun ang iniisip niya, yun ang pinag-iisipan niya talaga ng malalim, no? Nag-overthink na magpatayo ng bahay, magpatayo kayo ng bahay pag nagsama na kayo. So yan, wala pa siyang bahay na pinatayo. Pag nagsama na kayo, tsaka na daw kayo magpatayo, yun ang pinag-iisipan niya. Siguro yung gastusin, kasi magastos, malabilin niya. Mahal ang materialis. Kahit punti-unti lang, no? Hindi naman kailangan ng malaking bahay, no? Pagka napatayo ka ng bahay, importante merong kang higaan, merong CR, di ba? Merong kusina. At least sarili nyo, kaysa maupahan kayo. Mas maganda yung may sarili talaga, guys. Yun ang advice ko. Kasi hindi ka magbabayad buwan-buwan. Sarili nyo di ba? May mga mura na lupa, kaso lang, matago talaga, malayo na talaga sa bayan. Meron namang malapit sa bayan, pero mahal na talaga, syempre. Pero kung mapera naman kayo, mayaman kayo, di kahit sa global pa kayo titira. O kung saan man yung gusto ninyo. Ano naman, gusto niyang buhay. Kasama ka ng person mo na yun na pag-united kayo na Holy Spirit. Mais. Yung wala nang mamimisti. Yung walang mamimisti, walang pisti sa kabuhayan ninyo, sa buhay ninyo, sa buhay pinansyal. Walang nang harm sa inyo, no? Ano pa? Kasi parang pisti ang mais So, ang gusto niya, walang mga pisti, walang namimisti sa inyo buhay, o lalo sa pinansyal, ganyan, at sa pagsasama ninyo. So, ano pa? Yung mga mahilig mamistis kapwa nila sa kabuhayan ng iba, dahil sa pinapairal nila inggit nila, o yung insecurities, o ano pa, ganid, kasakiman. Guys, ngayon lang ang tawa ng mayan. Afterlife, dusa na sila sa impyerno. Yan ang mga sign ng evil. Yung hindi marunong makontento kung anong meron sila, yung sa ibang gusto nilang kunin, pinag-initan nila. Masama yun. Evil yun. That's a sign of evil person. Mga ganon. So ano pa? Alam ko marami yung ganyan. Dahil pinapairal nila yung inggit, insecurities. Yun ang sinusunod nila kahit mali, kahit hindi tama. Dahil lang sa ganun ang naramdaman nila na inggit sila. Mangharm na sila, gagawa sila ng sin, deceit sa iba. It's really unfair. It's not really good. At the root of all evil is envy. Kaya nga, a sign of an evil person ay envious. Very envious. At mangharm siya. Gagawa ng scheme at plot sa iba. Dahil lang sa inggit niya. Sa insecurities niya. Mga ganun. Dahil lang doon. Kaya, kung mayroon pa siya nagpapadala sa inggit nila, ay desisyon nyo yan kung ipagpatuloy nyo o baguhin nyo yung sarili nyo. Alam nyo naman yung consequence yan, lalo na afterlife. So ano pa? Huwag pag-imbutan, di ba? Masama, kasalanan yung mga mag-imbut ka sa kapwa mo, di ba? Nakalagay lang sa Biblia. Huwag maimbot sa kapwa daw, sa ibang tao, di ba?
O lalo yung mang-harm ka dahil sa inggit mo, Diyos me, ano pa yun? Gagawa ka ng scheme, deceit dahil nainggit ka, ay nako. It's pure evil. It's pure evil. So dahil sa sinasabi ko na yun dyan, talagang mamulat yung mga hindi pa namulat, no? Kung ano yung dapat iwasan, no? Para hindi mapunta sa impyerno, gano'n. Pero sa tao naman yun kung pagpatuloy nila o hindi. It's up to them. May space pang impyerno. Kahit puno na. Ibig sabihin ng puno, napakarami niyan doon. Na mga kaluluwa na. Dahil sinabi nung saint, sino ba yung saint na yun? Sabi, yung sa kwento ng mga pare sa YouTube, napakarami, puno daw ang impyerno talaga. See? Mahirap yun yung ini-expect mo, sa langit ka pupunta, yun para pagkamatay mo, impyerno ka pupunta, di ba? Worst yun. Isipin mo, forever na pagdurusa doon. Wow, di ba? Tinding parusa doon. Wow. So ano pa? Kaya nga ang kayamanan, huwag maging greedy, huwag maging sakim, huwag maging inggitiro. Yung iba, pag nainggit, insecure, gagawa ng kwento, sisiraan. Ikwento nila, sige na ito ganyan. Nasiraan na ng ulo na baliw. Kasi yun pala, umiiral yung insecurity, yung inggit. Gagawa ng kwento, sisiraan, kung ano pa ang gagawin, gagawa ng plot, scheme. Yun pala, siya yung nabaliw na si inggit. Kaya gumagawa ng kwento. Yun pala, siya yung nabaliw dahil sa pagda-drugs. Nakakabaliw ang drugs. Tapos yung iba yung pagbintangan niya. Ay. Ano pa? Ano pa ang gusto sabihin sa'yo ng person na to na ma-unite kayong dalawa? Hindi niya mapigilan ng isipan niya na yung damdamin niya sa'yo, yung sarili niya, na sabihin na sa'yo yung gusto niya sabihin. Kasi dati parang kinukontrol niya pa, pinipigilan niya yung sarili niya, yung emosyon niya, yung bunganga niya, na makipag-usap sa'yo, na pinipigilan yung sarili niya na i-message ka pa dati. Pero ngayon, hindi na. Hindi niya na pinipigilan. Hindi na siya cold, hindi na siya unemotional. Pero ikaw daw yung unemotional. Yun ang tingin niya na unemotional ka or parang wala nang emosyon sa kanya. Hindi na siya nagsiset ng boundary between the two of you. Siya pa kayo magre-raise niya. Magme-message siya. Ibig sabihin, hindi siya duwag. Hindi na siya takot. Yan ang taong matapang na. Ano pang gusto niyong buhay kasama ka ng person mo na yun, pag-united kayo ng Holy Spirit? Isa lang. Dalawa lang naman to, kaya kunin ko na. Talaga yung protected kayo sa mga evil forces, kasi itong wave na to, protection sa mga katulad sa aswang, sa mga maligno, sa mga evil spirits, sa mga kampo ng kadiliman, guys. Takot yan sila dyan. Sa mga demonyo. Gaya ng aswang, di ba? Sa demonyo yan, kampo ng kadiliman. Mayroon naman ang mga biktima na nag-iaswang dahil sa niyanggaw, no? Totoo yan, guys. Pero,
hindi nila gusto, nahahawaan lang sila o niyanggaw lang sila. Kawawa nga eh. Pero merong mga manggagamot, kung merong mga ganun no, nakilala nyo na aswang na gusto nilang mawala sa kanilang pag-aswang nila, na niyanggaw lang sila ng iba. Kasi totoo yan guys. Meron akong kilala na marunong magtanggal ng pag-aswang. Yung pinagamutan ko dati, nagagamot din sila ng mga ganyan. May tinatanggal yan silang ibon daw sa tiyan. Sa lalamunan. Basta ganun. Nagkwento niya yun dati. Matulungin yun. Hindi yun mukhang pera. Kahit magkano lang ibigay mo dun. Yun ang mga tumutulong sa kapwa nila na hindi kailangan na yung magbigay ng halaga na ganito ang bigay sa kanila, ang bayad. Wala. Kahit magkano lang, kahit 10 piso pa nga yung binibigay ng iba doon eh. Pero sa akin, hindi 10 piso binibigay ko. Minsan ay 200, 300 kasi talaga makita mo naman yung effort ng tao eh. Pero pag yung mga nandun lang sa kanila, 10 nga lang binibigay. Hindi naman sila napipresyo, hindi siya napipresyo. Mabait silang mag-asawa. At ito guys, sa mga dyan, sa mga kalimutan ko na address, pero alam ko pa yung lugar na yun eh. Doon yun sa dito din parte sa Rizal, parte ng Rizal yun. Sasakay ka pa ng ng Tikling, saan ba yung lugar na limutan ko na, basta. Pero kung balikan ko yun, magtanong-tanong ako, malaman ko yun. Merong mga marunong, merong mga marunong na magtanggal ng mga ganyan, no? Kasi kung hinawaan lang, kasi meron talaga mga salbahe na mga aswang na nangyayangaw sila guys, nambibiktima sila para mahawaan, para mag-iaswang yung iba. Alam yun. Clover, lalo pag piyesta sa mga lugar na may mga aswang, ay huwag ka daw kumain sa huwag ka daw umista sa mga lugar ng aswang kasi nangyayangaw sila. Yan. Parang yung yanggaw ay yan eh, nanghahawain sila. May nilalagay sila sa pagkain para maging aswang din yung niyanggaw nila. Yung mga kain ng pagkain na may nilagay sila dun para maging aswang yung tao. Ayan. Kaya mag-ingat at may mga demonyo nga. Yan talaga guys. Dapat tayo mag-ingat sa mga kampo ng kadiliman kasi kung hindi yan sila manghawa, mga biktima. Ano pa? Clover. Meron talagang aswang. Bakit? Pero sa amin sa Iloilo, wala. Kahit sa labas ako matulog dun. Kahit sa labas kami matulog. Wala namang aswang. Dito sa isla meron. Dito talaga, dito ko na-experience yung inaaswang. Pag doon ako sa taas natutulog, pag mga alas 2, alas 3, mga ganon, basta yung masarap na yung tulog ko. Minsan doon ako natutulog dati sa folding bed, walang bubong kasi doon sa taas, kasi makikita ko si star. Yun yung gusto ko doon, kasi makikita ko yung star paggabi. Yan, yun nga lang, may aswang. Bakit ko nasabi may aswang? Kasi pag tulog na ako, nakikita ng senses ko, perception ko yan, for sure nakakita dyan. O kaluluwa ko yung nakakita dyan, o perception ko. Nakikita yung yung mga umaligid-aligid, yung aswang. Nakikita ko. Hindi yung mata ko ha, yung perception ko, hindi ko ma-explain guys sa inyo. Yung perception ko, yung hindi ako tulog yun, hindi ako tulog.
Hindi ko ma-explain. Ewan ko sino yung naka-experience na ganyan. Kung may ganyan kayong ability. Perception yun eh. Tama ba? Perception ba yung tawag doon? Sa ano? Angel. Kasi yung nagagay dito. Yung nakikita. Wait lang ah. Perception ba yung tawag doon? Hindi ko maano talaga eh. Determine ko naman tawag doon eh. Yung nakikita ko. Hindi ng mata ko ha. Nakikita ko. Siguro kaluluwa ko nakikita dyan. Nakikita ko habang nakahiga ako, nakapikit yung mata ko. Parang tulog na din ako na parang hindi ako nanaginip. Totoo yun. Yung ano, yung mga aswang na nananalakay sa akin ng atake. Perception ba yon? Ano ba yung perception ba yung gamit ko? Palang, perception ba yung nakakita nun? Perception ko? Perception? Hindi daw perception. Third eye ko ba yung nakakita? Ano? Third eye? Hindi. Hindi. Hindi perception. Hindi yung third eye. Akala ko perception. Anong tawag dun, guys? Ano yung psychic abilities ko? Yung nakakita, ano? Psychic abilities. Psychic abilities ko daw, guys, nakakita doon. Psychic abilities. So, yun ang may mga psychic abilities. Yung ganun. Kahit nga yung, ano nga eh, kahit napatulog pa lang ako eh. Pag merong mga entities na nakatake sa akin, nakikita ko yan sila. Pati yung mga kapangyarihan nila, yung mga, parang weird, no? Pero, yung mga pang-atake nila, yung mga ganon. Pero lumalaban ako gamit yung utak ko. It's so weird, pero ganon. Psychic abilities nga. Yan ang psychic abilities. Gamit yung isip ko. Ano, and yung psychic abilities ko, gamit yung psychic abilities ko. Hindi ko ma-explain sa inyo yan. Mahirap explain. Yung maka-explain dyan, yung maka-intindi dyan, yung may mga psychic abilities na mabihasa na. Yung mga totoong may psychic abilities na bihasa na. Yun. Na mga expert na ba. Yan. Yan ang makapag-explain niya naman. Akala ko perception. Psychic abilities pala yan, guys. Ganon ang psychic abilities. Akala ko perception kasi senses din naman yung perception. Yung mga senses mo yan. Clear audience, clear telepathy, mga ganyan, di ba? Mga pakiramdam mo, mga ganun. Napaka-sensitive na mga pakiramdam mo, maramdaman mo yung mga hindi maramdaman ng iba, mga ganun ba? Marinig mo yung mga, kahit yung mga, pag may clear audience ka, yung mga gossips ng iba, ay klaro-klaro sa'yo. Tapos yung, hindi yun sa nababaliw ka, ganun ang mga psychic abilities at malakas ang perception. Yung mga fallen angels, meron yan. Perception, mga psychic, basta mga ganyan, mga extraordinary, mga ano, meron yan sila. Siyempre, hindi yan sila tao. Pero meron din mga tao na may mga psychic abilities at malakas ang perception. Siyempre, pagka, kunwari ay may nag-guide sa'yo, lalo kung bihasa ka na talaga, klarong-klaro yan sa pandinig mo, yung guide niyan, yung sinasabi niyan. Pero pag hindi pa, ako hindi pa talaga ako ganun kabihasa, guys. Ako kasi prangka ako. Minsan klaro-klaro yung sinasabi sa akin. Minsan ay hindi ko ganun kamarinig kasi naano kasi yung tinga ko eh, parang naano nga to na sumakit to dati. Nasakit ng demonyo dyan sa ilalim ng bato ng bahay ko. Sinasabuhay ako na asin doon sa likod. Kasi sabi doon sa ano, yung magtatawas, sabi nung nagtatawas dati, may ano daw dyan, may demonyo sa ilalim ng bahay ko na daga na ng bahay. Ito nga, nasa bandang kwarto. Ewan ko kung malis na. Sa ilalim naman ng lupa yun eh. Kasi may binabantayan sila. Pero hindi ako interesado dun sa binabantayan nila. Walang pakialam dyan. Kontento ako sa kung anong kinikita ko. Kung ano lang yung meron.
So, yan guys. Kasi kung ibigay nila yan sa'yo, yung mga, kunwari, ginto, no? Mga 14 pieces lang naman. 15, 14. Kunti lang naman. Pero kung ibigay nila yan sa'yo, kahit hindi mo na kaya, ibigay nila yan sa'yo. Pero kung ayaw nila, lipat lang nila yan. Ganun yun sila. Kahit na kaya mo pa yan, hindi mo makikita yan. Lilipat lang nila yan sa ibang lugar. Ganun yun. Ako hindi ko pinag-interesan kasi yaman ng iba eh. Kahit yaman pa ng mga engkanto yan. Hindi ko pinag-interesan yung kanilang kayamanan. So, yan. Naingayan siguro sa akin kasi maingay kasi ako minsan dito sa bahay. Kaya pinasakit niya yung tenga ko ba. Noon, sumakit yung tenga ko. Pero ngayon, wala na. Kasi nga, di ba, may baon ako. Lalo sa Black Diamond, hindi siya makaano. Hindi niya na mapasakit yung tenga ko. Hindi niya na ako pangontra sa mga demonyo. Yung Black Diamond. Takot yan sila pag may baon kang ganyan. Mga demonyo. Yun ang sabi ha. Yung mga itiman, yung mga demonyo, mga ganyan. Takot daw yan sila. Kahit elemento, hindi yan sila makalapit. Takot yan sila pag mayroon kang Black Diamond daw. Yung mga elemento na yan. Bakit naobserbahan ko? Based sa observation ko. Pag wala akong Black Diamond, nakakalapit pa sa akin yung elemento. Isa pa yung red coral, guys. Pangontra yun sa elemento, guys. Elemental sa... Di ba yung mga fallen angels ay... mga demonyo yan sila, di ba? Actually, yung demons na tinatawag, yung mga kaluluwa ng Nephilim talaga. Pero yung fallen angels ay may katawan yan sila. Yung demons ay walang katawan yan. Espiritu ng mga Nephilim yan. Yan. Kasi, maramdaman ko nga, makikita ko nga sila, lalo pagka gamit yung psychic abilities ko nga pala yun. Kala ko perception. Using that. Ay, nako guys. Kahit yung mga elemento guys, ay nanunulsod din sila sa mga tao para makagawa ng masama at evil. Para maghasik ng lagim. Para madami sila na maghasik ng lagim. Kaso lang kawawa din yung tao kasi bakit? Pag sinunod nila yung demonyo at mga elemento, yung mga fallen angels, pati, ay kaluluwa nila mapapahamak. Diba? Sa impyerno mapupunta. Ay sila naman tontuwa. Madami sila madali. So, ayan. At meron pang clover dito. Na ang gusto niya ay yung komportable, masaya kayo, masarap yung, masarap sa pakiramdam, talagang comfortable kayo and maswerte. You feel lucky sa piling isa't isa. Mamuhay kayo ng harmonious with the number 6. Lucky ano to clover and mayroon pang diamondo. At emotionally fulfilled, emotionally satisfied, and feeling so blessed yung mga buhay ninyo. Ganun. So, ayan. Ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan dito sa aking channel, please to subscribe. At huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button na sa ganun naman notify kayo sa mga susunod na videos na upload ko. At pag-like naman po at pag-comment na din sa ating comment section box lalo sa mga nag-resonate sa reading nito.